Ganda araw po, ako po si CRP na Jim D po. So, meron akong nakakita kasi na FB post ng isang FB user na nangangalang Wisdan Valeser, Health, Fitness, and Sports Science. So, nag-post kasi siya regarding do sa protein content in selected whey protein powders. So, makikita nyo naman dito sa video na nag-test allegedly yung DOST Food and Nutrition Research Institute. So, dito sa Pilipinas to. So, nag-test sila ng mga iba't ibang mga whey protein. So, ang tinest nila rito is yung percentage ng protein content doon sa mga produkto na to at yung allegedly na content nung eksaktong content nung protein per serving. So, meron silang 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na mga produkto na whey protein na tinest. So, ito yung iba't ibang company to. So, Stacker Elite, yung whey protein source. Tapos, Protein, whey rip. So, creamy vanilla naman to. So, itong protein is local company. Kung di ako nagkakamali, si Get Wasted ata yung nagbebenta nito. Sila rin yung nagsusupply, nagmamanufacture, pero alam ko, correct me if I'm wrong, parang meron tong iba talaga yung mamanufacture nito para sa kanila, parang may second party. So, yung Optimum Nutrition, gold standard, ito, tagal na company to. So, A1 Benchmark, whey protein, another local to. So, local company yung A1 Benchmark. K5 Reserva, whey protein. Local na naman. Atlin Active, whey protein. Tong si Atlin, important to sa pagkakaalam ko. So, whey, just whey protein, yun yung pang 7. So, sa 7 na brands na nakalagay dito, yung 3, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, yung protein, A1, tsaka yung K5, Reserva, mga local to, mga local mga whey protein to. So kasama dun sa doon sa post ni Sir Wisdom is yung picture nung mismo resulta. Show natin sa screen yung resulta ng ng test na ginawa ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Ito 'yon. So allegedly may mga parang false claim na lumabas. So, doon sa mga produkto na to, isa-isahin na natin, katulad si Stacker Elite, so allegedly, yung protein content as declared on the product label, 73% ang protein content, allegedly, kay Stacker Elite. Tapos, 24 grams of protein per servings. Pero doon sa test na kinonduct ni DOST, lumalabas na instead of 73%, 37.2 lang. And instead of 24 grams of protein per serving, lumalabas 12.3 grams per serving. So, halos kalahati talaga to. So, kalahati nung ina-advertise nila na protein content, yung lumabas na result doon sa DOST. Then, sumunod doon sa test is protein whey rip. So, dito naman sa protein whey rip, 83% yung alleged nila na percentage ng protein. Tapos, 25 grams per serving. Yun yung nakalagay doon sa product na to. Pero, according doon sa test nung DOST, lumalabas instead of 83%, 12.1% lang. Ito, medyo malaki ang discrepancy kasi from 83% to 12.1%, and yung grams niya per servings lumalabas 3.6 grams per servings. So, medyo malaking discrepancy ito. Pero wait ha, bago tayo judge doon, kasi tandaan nyo, ito is 3.6 grams per servings. So, ako, honestly, hindi ako familiar sa serving content ni protein. Kasi, so 3.6 per serving.
baka mamaya naman yung serving niya is sobrang liit. So baka kailangan nito ng walong cups para sa isang serving para ma-achieve mo yung ano. Pero beware pa rin. So mag-compute tayo, i-analyze natin yun. So si On Nutrition, ito medyo nalalapit. 79% ang kanyang declared na content at sa DOST result 75, hindi malayo. And yung 24 yung kanyang grams, 24 grams per serving, sa kanya naman 22.9 yung actual. So magkalapit lang. Si A1, another local company, so 83% yung claim niya na percentage ng protein. Sa actual na test DOST 18% lang. So ang laki na naman na diferensya. Another local company na malaki ang diferensya. Instead of 25 grams of serving per serving, lumalabas 5.6 grams lang. So ang laki na naman na diferensya versus do sa claim nila na amount. So next is K5 Reserva, another local kung di ako nagkakamali. So again, 7% yung kanyang claim while ang actual na test result ni DOST is 7.1. And 27 grams per serving yung claim niya, 2.5 grams lang per serving lumalabas doon sa test. So, ang lalaking discrepancy nito. Okay, another, yung ika-6, Atlin Active Whey Protein, 74%. Ito yung malupit. 74% ang kiniklaim ni Atlin Active. 74%, pero lumalabas sa actual test ni DOST, 75%. Which is, mas mataas pa kaysa sa kiniklaim. Di ba? And again, 24 grams per serving si Atlin, pero lumalabas sa result na actual is 24.3. So, mas mataas pa. And last but not the least, si Whey, Just Whey Protein, 70% ang kiniklaim niya. Tapos 73% ang actual. And 21% ang kiniklaim niya na grams per serving, tapos 22.1 grams per serving. So, ito, ano yung analysis natin dito? So, ito, nag-email ako dito sa DOST. Wait. So, papakita natin yung email natin. So, nag-email ako sa DOST Food and Nutritional Research Institute. Kinaklaro ko kung legit ba yung results na nilabas ni Sir Wisdom Valeser. So sa ngayon, hintay pa natin yung sagot ng DOST. Pero sa ngayon, na lahat tayo nagtatanong, ito yung opinion ko rito, opinion ko lang. So, kasi, kung ngayon ko lang nanonood ng channel ko, bukod sa gym equipment kasi, magtatayo kami ngayon sa gym equipment manufacturing, ng Gym Depot, magtatayo rin kami ng supplement store. Buti na lang lumabas talaga to bago ako nagtayo ng supplement store. Kasi, at least alam ko kung paano, kung ano yung mga ilalagay ko doon sa supplement store ko. Kasi, syempre parang ang hirap ngayon na magbenta ng mga produkto kung alam mo na may question, di ba? So ito, yung opinion ko rito, lumalabas doon sa mga whey protein na mga companies, nahati ito sa international brand at saka sa local brand. Sa international brand, yung Atlin, yung Whey, at saka yung On, panalo. Kumbaga kung ano yung kiniklaim nila, hindi nalalayo yung actual. Pero yung Stacker Elite, ang laki. Alos 50% yung discrepancy. So, doon sa mga international na brands na nakasama doon sa yung Stacker Elite ang medyo kaduda-duda. Okay, anyway. So, yung pangalawang category is yung local. So, correct me if I'm wrong si Protein, si A1, saka si K5 is mga local brand to. Okay. So, ito yung opinion ko kasi ito based doon sa actual na karanasan ko. Kasi dahil magtatayo ako ng supplement store, natukso ako na
gumawa na sarili kong brand ng whey protein. Eh, ang tanong doon, paano nga ba sila nakakagawa ng sarili nilang brand? Kasi ito, most likely, baka hindi alam din hindi na alam nung mga companies na to kung ano yung protein content. Bakit? Kasi kung di ako nagkakamali, etong tatlong to, hindi sila yung actual manufacturer. Pero correct me if I'm wrong, ha? So, opinion ko lang to. So, most likely, hindi sila yung manufacturer nitong ng mga protein, whey protein nito. May kumpanya kasi dito sa Pilipinas na magde-develop ng mga supplements mo for your own brand. So, gagawa sila ng supplement na para sarili mo yung brand. So, meron niya mga kape, mga glutathione. So, ngayon, parang nauuso na rin tong mga whey protein. Bukod dyan, may mga nakikita pa nga ako na iba pang mga brand eh. So, ngayon, honestly, ang tingin ko dyan, hindi alam nito ng mga kumpanya na to, yung mga company na kumuha ng second party para mag-produce ng kanilang mga whey protein. So, pero, ito yung tanong doon. Does it qualify ba tong ano na to as false advertisement to? False claim? Kasi isipin nyo allowed naman na may certain degree ng inaccuracy doon sa mga kiniklaim. Pero yung more than 50%, let's say, nag-claim ka ng 100% pure whey protein. Tapos, lumabas doon is mga 80% lang na pure or 90%. Parang kahit papaano, acceptable pa. Pero yung more than 50%, tapos yung kagaya to na makikita nyo na ang laki. Yung instead of 25 grams, naging 3.6 lang yung actual. Instead of 27 grams, 2.5 lang yung actual. Diba? Instead of 25 grams, 5.6 lang yung actual. Parang ang laki ng diferensya to. More than 50% of discrepancy to. So, kailangan sigurong may umaksyon kasi alam mo naman, ang logic ng mga Pilipino, so kung saan nakakatipid, doon tayo. Pero sa nangyayari na to, hindi tayo nakakatipid kasi buti pa nga kumain na lang tayo ng manok na luto. Di ba? So kasi parang ang laki, gagastos ka ng, akala mo nakatipid ka. Let's say, kunyari, doon sa isang brand na 3.6 grams per serving yung yung kanyang whey protein. Tapos pagpalagay mo, 10 piso lang. Kunyari lang sinasabi ko lang, 10 piso. Tapos yung kabila, kunyari, yung Atlin, 20 pesos naman to. Di, ang laki naman doon, 20 pesos. Ano to kunyari lang in-example ko lang, kunyari 20 pesos si Atlin. Tapos yung isa is 10 pesos. Pero kay Atlin, na makukuha mo, 24 grams. Samantalang doon sa kabila, 3.6 grams. So parang lalabas nito, kailangan mong bumili tuloy ng 8. So sa 10 pesos, parang 80 pesos yung ilalabas mo para ma-achieve mo yung 25 grams na protein. Di ba? So lugi ka rito. Do the math. Pero again buyers beware tayo. Caveat emptor. So, tingnan nyo muna, yung 3.6 grams ba, gaano kaliit ba yun? Yung servings, yung per serving ba nung isang company na yon is gaano ba kalaki o gaano kaliit? So, yun yung magdidepende doon. So, mahirap magbase sa numero lang. Tingnan natin yung serving nila, gaano kalaki ba yung per serving? Kasi iba-iba yan. As a matter of fact, pag bumili ka ng mga mass, kunyari mga mutant mass, mga pangpalaki, lumalabas yan, parang 2,000 grams at parang gano'n, 2,000 grams ng ng carbs ang mako-contain mo. Pero sa totoo lang, dalawa pa lang yun, hindi isang salok lang, dalawang salok ng cup nila yun. So alamin natin to yung mga Filipino na brand dito, alamin natin kung gaano kalaki yung So tayo, nagbibigay lang tayo ng opinion base doon sa nakikita pa lang natin dito. So kailangan gusto natin maging maging balance din yung opinion natin.
Pero this is cause for concern dito sa industry natin kasi kailangan kumbaga hindi lang yung kita yung dapat isipin ng mga kumpanya na to. So, I hope kung tama ako na may mga second party na manufacturer nito, yung mga companies nito, kailangan nilang puntahan yon. Kasi baka mamaya, isang company lang to eh. Iniba lang yung pangalan eh. Actually, pwede kang mag-design, maglagay ng mga iba-ibang ingredient. Pero baka lang, may possibility na isang kumpanya pa gumawa niyan. Pero correct me if I'm wrong. So yun, I hope naging maganda yung discussion natin at maraming mga tao na mamumulat doon sa nangyayari na to sa ating industry. Kasi kung konti lang to, maliit lang to, mahal natin to eh. Kaya gusto natin, lahat tayo dito nakikinabang. So, I hope madagdagan pa yung mga gato nating klaseng mga videos about sa industry nating ginagalawan. Ako po si RP, nag-Jim D po. Maraming salamat po.